Ayan. So, para po sa video natin ngayon, meron muna tayong quiz. Ilalagay ko po dito ang mga words at sabihin nyo sa akin kung alin dito yung nasabi nyo na o alin dito yung gusto nyong pagtagumpayan na lagi nyo pa rin sinasabi hanggang ngayon at hindi nyo po ma-overcome. So, yan. Pwede nyo pong i-post para isulat. Then, sabihin nyo sa akin kung naka-perfect score kayo. Or, mga dalawa lang mali. Ganyan. Meron din tayong English, di ba? Sa mga konyo. Ayan. Alin po ba dyan yung madalas nyong masabi? So, kasi ang message po natin ngayon ay tungkol sa pagmumura. Ayan. Sino po dito yan ang weakness natin? Lalo na kung matagal ka ng Christian o kaya kahit bago. Ngayon, di pa rin natin siya ma-overcome. So, minsan nagda-doubt na tayo. Kailangan ba talagang tanggalin to? Pwede bang? Okay lang naman siguro to. Ayan, paano ko ba malalaman kung mura ba siya o hindi? Ano ba yung nakalagay ba yan sa Bible? Ano ba mangyayari sa akin kung nagpapatuloy ako? Ayan, so yan po yung message natin ngayon. So, ang kasagutan, ito pa isa sa mga tanong din sa akin at pangalawa na to, kaya napa-research na rin ako para sa inyo po. So, ito po yung natutunan ko. Una, sabi po dito, bagamat hindi literal na pinagbabawal ito sa Biblia, may mga talata sa Biblia na laban sa pagsasalita ng mga ito. So, hindi siya literally na itong word na to bawal. Pero merong isang word na talagang binawal sa Bible. At ito ay makita natin sa Mateo 5:21-23. So, basahin ko lang mula verse 21 o talatang 21. Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, muntik na ako doon. Ayan, ay mga nganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. So, ayan, very specific yung word na nakalagay na ayaw ng Lord talagang sabihin natin. So, minsan, sinasabi ng iba, yun lang naman yung word na yun, yung ibang word naman na sinasabi ko, hindi naman yun, iba naman. So, ngayon, ganun nga ba talaga? Yun lang word na nga ba talaga na yun ang bawal? So, tingnan po natin yung context. Kasi po, sa story na to, it's not really about the word. Pero kung tingnan mo yung kabuuan niya, it's about yung heart. Kasi po, sa story na to, ito ay katuruan, yan ay title, katuruan tungkol sa pagkagalit. So, ang topic nito ay tungkol sa anger o sa galit. Kaya nga sabi, huwag kang papatay, di ba po? Pero daw, sabi niya, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Di ba po? Yung galit, nakakapatay kasi yon. And yung yan po ay madalas sabihin dahil sa galit. Tama po. So, ang tinitingnan talaga ng Panginoon ay hindi lang naman yung ating pananalita, pero higit sa lahat, yung ating puso. Sabi po sa Mateo 12:34-37, ito po si Jesus nagsabi nito. Sabi niya, lahi ng mga ulupong, paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay, gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Or maririnig natin to kadalasan sa English, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, kadalasan ng lumalabas sa ating bibig ay galing sa puso natin. Ayun. So, sabi dito sa kasunod, sa talatang 35, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. At 36, ito po yung mahalaga. Tingnan nyo po ito. Tandaan nyo sa araw ng paghuhukom. Pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. So, 'di ba, grabe nakakatakot siya kasi sa Judgment Day na lahat tayo ay haharap pag tayo namatay, 'di ba po? Sabi dito, lahat ng mga salita natin naka-record, lahat po ng 'yan ay kasama sa criteria kung saan tayo mapupunta. Sabi sa 37, pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. So, meron siyang karampatang parusa or kalayaan. Depende kung paano tayo nanalita nung nabubuhay tayo. So, nakita natin, no, napakahalaga na iniingatan po natin yung ating pananalita. Dahil ito ay magdidikta ng
panghabang buhay na destinasyon ng ating kaluluwa. At para maingatan ng ating pananalita, saan daw siya nanggagaling? Sa puso. So, para mahirap sabunin yung bibig talaga kung yung puso natin marumi. So, una talagang dapat na inaayos o pinapaayos natin ay yung ating puso. Amen. So, mamaya meron po tayong mga solusyon para ito po ay magawa natin. Pero another verse pa po kung bakit ayaw ng Diyos na magmura tayo ay dahil powerful po yung ating dila. Basahin ko lang po mga Kawikaan 18:21, sabi dito, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Or in English, death and life is in the power of the tongue. Tapos naalala ko rin po si John Ramirez, sabi niya, nung siya ay dating satanista. Siya po ay Christian na ngayon, isa siya sa mga evangelist na talagang very powerful yung kanyang ministry at spiritual warfare siya. Dati kasi siyang satanista, so ang ginagawa niya, ina-expose niya yung mga gawa ng kaaway. Narinig ko sa isa sa mga videos niya na dati ang ginagawa daw nila, pinoprovoke daw nila yung tao na magkasala. Nag-aano sila ng chant or what, para magkasala sa salita. Ayun, magalit tapos makapagsalita. Kasi once na nagsalita na sila, sinasakyan ng mga demonyo yung sinabi nila. Kasi walang legal ground ang kaaway sa atin. Alam niyo po ba yon? Unless, bigyan natin siya ng puwang. Kaya nga, don't give an inch to the devil, diba? At isa sa mga puwang na nabibigay natin sa kanya na hindi natin namamalayan ay yung ating pananalita. Alam po ba niyo na ang Bible ay alam ng kaaway? Diba? Yan nga yung tutukso ni Satanas kay Jesus sa Matthew 4. So, ngayon, pag may sinabi ng isang tao, alam ng kaaway na pwede niya yung gamitin. At pag umarap siya sa Panginoon, sabihin niya, bakit mo ko pipigilan saktan yung taong yan? Sinabi niya yun Diba? Binigyan niya ako ng right na gawin yun dun sa tao na yun. Tama ba? For example, ako, may minura ako or nagalit ako sa kanya, ganito siya, ganyan-ganyan siya. Yung kahit out of anger lang naman yun, alam mo yun, parang nasabi ko lang, hindi ko naman gusto na isumpa siya, hindi ko naman gusto may mangyari sa kanyang hindi maganda, pero dahil sinabi ko yun, yung kaaway is nagkakaroon ng pagkilo sa buhay ng tao na yun. Ganon siya ka-powerful. Kaya siguro in-encourage ko rin kayo, segue lang, na laging mag-pray ng protection, kasi hindi mo alam kung sino yung taong nag-curse sa'yo, na hindi nila din sinasadya, na baka may nasasabi rin silang di maganda, minumura ka rin nila, nang hindi mo alam. So, yon pag-pray mo lagi na protect ka ni Lord, kasi powerful nga po siya. So, ngayon, ayan, natutunan na natin, di ba, na di pala maganda na nagmumura, kasi pwede pala tayong mapunta sa impyerno kung tayo yung nagpapatuloy na hinahayaan natin yung heart natin magalit, makapagmura, and na-realize din natin yung power of the tongue. So ngayon, ito naman yung isang katanungan na pwedeng itanong din natin. What if expression lang naman? 'Di ba? At wala namang mali siya, 'di ba? Alam mo yun, nakasanayan mo lang. Ganyan din ako dati nung di pa ako Christian. Dahil yung mga tao sa paligid ko, yung mga friends ko, classmates ko sa school, ganyan yung sinasabi nila. So ako nakikiganon lang din ako na hindi ko alam na, ayun ko lang ito na-realize na itong naging Christian lang din ako. So ngayon, paano masasabi, di ba, na hindi naman siya out of your nowhere, di ba? Alam mo yun, wala akong galit sa puso ko. Parang naging expression ko na lang siya kasi ganun din yung iba. Tapos, isa pang tanong, paano mo malalaman kung nasa kategory na ba siya ng mura o naglalabas ka lang ng sama ng loob mo? Diba? Ano ba yung mga mura? Meron ba dictionary ng mga mura? Ayun. So, ngayon, para less isip-isip, naglagay po ako ng mga questions dito. At pwede natin itong itanong sa sarili natin tungkol sa mga words na sinasabi natin. Number 1, nakakalugod ba to sa Panginoon kung sasabihin natin to sa harap niya? So, imagine mo, nandyan si Jesus sa harap mo. Tapos sasabihin mo yon, tingin mo, pupusuan ka niya. Good job, 'di ba? O kaya, tingin mo ba magagalit siya sa'yo o titirisin ka na lang niya ikaw? 'Di ba? Ano sa tingin mo magiging reaction ni Jesus? Ayan, kasi kung
feeling natin karumal-dumal tayo sa harap ni Lord, hiyang-hiya tayo sa Kanya dahil sinabi natin yun. So, malaki yung chance na isa yon sa mga dapat nating iwasan. Number 2, kung nasa church pa tayo, hindi ba tayo mahihiyang banggitin to sa harap ng kapatiran? Alam mo yun, pwede mong pagsigawan sa church, di ba? After fellowship, uwi na tayo, galing church, tapos ganun yung sasabihin natin. Okay lang naman, di ba? Pero kung feeling natin, hindi nakakahiya, ganyan, o kaya nasabi mo na lang, tapos may nakarinig sa'yo, sorry, gaganon tayo. Then baka itigil mo na yan. Ayan, mamaya meron tayong sa huli kung paano siya mapagtatagumpayan. Number 3, gusto ba nating sabihin ito ng ibang tao sa atin? Kung sa'yo kaya sabihin yun, gusto mo, 'di ba? Parang oo, ganito ka. Tapos alam mo yun, wala ka namang masamang ginawa sa kanya. Expression niya lang daw kasi, 'di ba? Okay lang ba sa'yo yun? Ayun. And number 4, ano magiging reaksyon ng mga taong alam na Christian na tayo at narinig nila tayo na nagsabi nito? So, di ba, sa work, sa school, alam nila na born again ka, alam nila na church ka pag Sunday, may ministry ka, hindi ka nga nila ma-invite pag Sunday kasi maririnig ka nila, sasabihin yon. Tingin mo ba, di nakakahiya sa pagiging Kristiyano mo, yung sinasabi mo? So, yan yung mga ways, no? Sample lang naman po yan, pwede rin kayo magdagdag kung gusto nyo po. Pwede nyo i-comment kung ano yung mga possible na pwedeng evaluation tool para ma-realize natin kung nasa category ba to ng mura, dapat ba itong i-X na sa ating vocabulary. So ngayon, doon na po tayo sa application. Paano natin mapapagtagumpayan? So na-realize mo na, ay, nako, ganito pala ako, kailangan ko palang ayusin to sa sarili ko, may mga salita pa pala akong kailangan tanggalin na sa buhay ko, ayan, ano na sa nakaraan ko, iwan na doon. So, paano natin siya mapagtatagumpayan? Number 1, una sa lahat, ito yung pinaka-powerful, kaya dito ko siya nilagay. Isuko ang buhay sa pangunguna ng banal na espiritu. Number 1, una ulit, isuko ang buhay sa pangunguna ng banal na espiritu. Kasi ang hirap, di ba? Siguro, kaya ka nanonood nito, hindi lang to yung first time na naisip mo to. Tagal mo na rin gusto siyang i-overcome, or baka curious ka na pasadahan mo to, sinearch mo pa. Gusto kang tulungan talaga ni Lord na ma-overcome to. So, mahirap siya. Kaya ang ginawa niya, of course, through the power of Jesus, pwede natin itong ma-overcome. Isa to sa mga benefits ng pagiging Christian. Sa power ng pagiging Christian. Yung magkaroon tayo ng power na hindi tayo maging in bondage sa mga temptation ng kaaway. So, basahin po natin yung Tito 3:5 hanggang 6. Tito 3:5 hanggang 6. Sabi dito, basahin ko lang ng isang buo. Niligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kung hindi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang pinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. So again, sabi dito, niligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kung hindi dahil sa kanyang habag sa atin. Alam niyo po, ang ating Diyos ay mahabagin. Hindi niya gusto na nakikitang nagsistruggle tayo na merong gawa ng kaaway na hindi natin ma-overcome. So, dahil sa kahabagan niya, alam niyo, nakikita niya yung desire natin na ma-overcome ito, pinakilala niya si Jesus sa atin. Amen? At sabi dito, tayo niligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli. Paano daw tayo makaka-release dito kapag tayo ipapanganak na muli? Sa English, ito yung pagiging born again. So, pagiging born again, it's not a religion sa umpisa. Ito yung supernatural experience kung saan yung dati nating pagkatao ay namamatay at yung pinapanganak tayo ulit in the spirit. Ayan, nabubuhay yung ating spirit. Sabi dito, at magkakaroon ng bagong buhay. Yung transformation, hindi talaga siya kaya ng sariling sikap Kasi yung sin, hindi siya napapagtagumpayan din ng sariling sikap. Kaya nga bumaba ang Panginoong Jesus para magtagumpay tayo sa kasalanan. Kasi on our own, we cannot. Kaya nga may Diyos na namatay. Walang
walang makapaglinis sa atin, kundi ang banal na dugo ng Panginoon lamang. At dahil doon, nagkaroon tayo ng chance to have a transformed life. Pwede tayong magbago. At bukod doon, napapasa atin pa yung Espiritu Santo. So, kasi, baka sabihin po ninyo, ay, Christian naman ako, tinanggap ko na si Jesus as my Lord and Savior, pero nahirapan pa rin akong i-overcome. Kaya nga yung title natin sa number 1, isuko ang buhay sa pangunguna ng banal na Espiritu. Kasi isa rin sa napasa atin when we accepted Jesus Christ. Sabi sa verse 6, masaganang pinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo. Napasa atin po yung Holy Spirit, yung Espiritu Santo. At kapag nasa atin siya, mapapasa atin din yung fruits kung susundin natin siya. Ayan, so ano yung mga fruits of the Spirit? Sa Galatia 5:22 hanggang 23, sabi dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So, dito natin makikita talaga na kailangan natin yung Holy Spirit sa buhay natin. Kasi nga, kadalasan na nagiging cause ba tayo nagmumula ay galit, diba? Or matinding emotions. Pero, through the Holy Spirit, ay kaya natin siya, kaya niyang palitan. Kung ano man yung emotions na nararamdaman natin at that moment. For example, galit tayo. So, pwede niyang palitan ng love. Alam mo yun, once na nakikinig tayo sa Holy Spirit. Kasi, pag tayo tumanggap sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng conviction. Alam mo yun, hindi agad nagsisilakbo yung ating damdamin. Nagkakaroon tayo ng, yun nga, pag-ibig, kagalakan, di ba? Minsan kasi naiinis tayo sa mga sitwasyon, kaya tayo napapamura. Pero nagkakaroon tayo ng joy, di ba? Na nagiging, kasi kapag nakikita natin na parang ang pangit ng magiging kalalabasan nito, napapamura tayo, di ba? Kundi man sa atin, sa bansa natin, di ba? Sa paligid natin, napapamura tayo. Pero yun nga, pag may nasa atin yung Holy Spirit, nakikinig tayo sa Kanya, nagkakaroon tayo ng kagalakan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Sabi rin dito, nagkakaroon tayo ng pagtsatsaga. Kasi isa sa dahilan kung ba tayo nakakapagmura, dahil napuputol yung hindi na umiiksi yung ating pasensya na puputol. 'Di ba po, sa mga bata, sa trabaho, sa lahat ng bagay, sa mga ginagawa natin in life. Ayan, pero kaya tayo napapamura, pero pag nasa atin yung banal na Espiritu, nagkakaroon tayo ng pagtsatsaga. 'Di ba? Instead na magmura tayo, napapa-hallelujah tayo. Yes. Ayun, mamaya meron pa doon. Ano pa, kabaitan, nagiging mabait tayo, 'di ba? Kung masama talaga yung ugali natin. 'Di ba? May pagkamasungit tayo, may pagkataklesa tayo. Prangka, ayan na siya, napapalitan. Ayan, kabutihan, katapatan, at ito yung mahalaga sa lahat, lalo na kung expression natin siya. Nagkakaroon tayo ng kahinahunan, o, diba? At magpipigil sa sarili. Sino gusto nun? Kasi nga, diba? Parang muscle memory siya eh. Konting lang. Ay, diba? Ganun tayo. Ayan, pero pagka meron tayong Holy Spirit, nakikinig tayo sa Kanya, nagkakaroon tayo ng control. Amen? Kaya ito yung number 1. Ito yung napakahalaga na maging natin, i-pursue. Kung gusto natin ma-overcome to. Pangalawa, meron pa po ako nilagay, marami pa to, pero mga practical na yung iba. Pangalawa is maging maingat sa mga nakakasalamuha. Ayan, dahil mabilis nating ma-absorb ang ating kapaligiran, mas mainam kung pinipili rin natin ang mga nakakasalamuha natin. Kasi minsan gusto mo naman magbait, kaya lang yung mga kasama mo hindi mabait. Diba? Nahawa tayo. So, as much as possible, iwasan muna natin sila for a time habang ino-overcome natin yung kahinaan na ito. At kung di naman maiiwasan at tayo naman ay may kakayanan, maaari natin silang pagsabihan. Kunwari, tayo yung parents, tayo yung nakakatanda, tayo may authority, tayo yung teacher, tayo yung leader, tayo yung ate, tayo yung kuya. Huwag na tayong makisawsaw, diba? Pwede natin silang pagsabihan din na parang, uy, wag natin sabihin yan. Hindi maganda yan. Yan. Pwede natin gawin yan. Okay, and pangalawa, ingatan din po natin ang ating mga musikang pinapakinggan. Lalo na kung may mga mura. Di ba? May mga kanta na halos bawat line may mga mura eh. Di ba? So, nagiging common siya, no? Nakakalungkot kasi parang nagiging common siya sa mga, teka lang, lalabas yung pusa namin. Ayan. Ayun.
So, yun, maging maingat tayo doon. At ang ating mga binabasang contents o comments sa social media. Ayan, kasi kahit anong iwas mo, kung yung social media mo, punong-puno ng mga taong nagmumura, 'di ba? Magbabasa ka ng comments, puro mura. So, alam mo yun, nakaka-influence siya. So, iwasan natin. Tanggalin natin yung mga hindi magandang influence, lalo na kung mahilig tayo mag-check ng news feeds. Ano mo na lang yung less interested, ganun ba yun? Di ba parang may, may option na parang ayaw mo na ng mga content. Lalo na, kunwari, meron kang mga kilalang vlogger na talagang mahilig silang magmura, tapos nadadaloy sa'yo. Ayun, wag na. Na natin yung sarili natin. Ilayo natin yung sarili natin. Ayan. Okay, number 3, subukang palitan ang ating lengguwahe. Ayan, mahirap siya kasi wala tayong ibang sinasabi. So, try natin na palitan. Kunwari, pag nagugulat tayo, ay, ka, di ba? Ganun tayo. Pwede namang, ay, ano ba? Ay, grabe, ganun. Or, ay, hallelujah. Ay, praise the Lord. Ay, God is good. Ayun. So, may mga words naman na, hindi kailangan magmura, di ba? Pag nagalit tayo, pwede nating sabihin, God bless you. Di ba? Ganon. Mas maganda kung kabaliktaran or positive yung sasabihin natin. No, kaya pag nainis tayo, pwede tayo mag-worship sa Lord, pwede tayo mag-praising, di ba? Pwede tayong umawit kay Lord. So, instead na nagagalit tayo, kakanta ka na lang, di ba? God is fighting for us, pushing back the dark. Di ba? Ganon. Number 4, huwag ipagtanggol ang sarili. Ito rin, napakahalaga nito. Kasi, kung lagi natin dinidefend yung sarili natin, nagpapakatotoo lang naman ako, unfiltered, di ba? Pinaglalaban natin yung sarili natin. Hindi tayo makakalaya, di ba? Ayan, anong masama dun? Expression lang naman yun. O sige, nasa iyo naman yan kung gusto mong manatili pa rin sa ganyan. Sabi nga sa message, sabi nga sa verse, araw ng paghukom, tayo rin naman po yung mananagot. Wala namang makakapigil sa'yo kung yan talaga yung gusto mo. Pero yun nga, wag nating i-defend kung na-realize natin na may mali tayo. Patama natin kay Lord. Amen. Ayan, number 5, punuin natin ang salita ng Diyos ang ating puso. Kasi nga yung heart natin talaga yung pinakamahalaga. Kasi dyan ang gagaling kung ano lumalabas sa bibig natin. So, pag tayo kasi nagbabasa ng Bible, pag umaattend tayo ng church, nakikinig tayo ng mga preachings, ganyan, nawawala yung galit diba? Minsan kahit galit ka, naka-release ka. Nawawala yung stress, or kung ano man yung mga nararamdaman natin, nagiging negative tayo, nawawala lahat yon pag malinis yung ating heart. So, hindi tayo nakapagsalita ng mga ganun. Number 6, magsisi agad kapag nagalit. So, minsan kasi, talagang, pag sobrang galit ka na tapos, hindi ka nakapakinig sa Holy Spirit, or, alam mo yun, at that moment, talagang sumabog ka. So, nakapagsalita tayo ng hindi maganda. Ano gagawin natin? Magsisi agad. Ayan, magsisi agad. Kasi merong pagbabago na mabilis, meron ding pagbabago na pakonti-konti. Hindi agad-agad talagang nababago. Ang mahalaga ay hindi natin kinukonsinte yung sarili natin, 'di ba? Mahirap kasi pag nagtuloy-tuloy. So mag-sorry ka agad at hingin mo yung power ni Lord para next time ay hindi mo na siya magawa. Amen. Number 7, ito na pa yung last, tulungan natin yung ibang tao na nahihirapang mapagtagumpayan ito. So, kung ikaw naman ay nakalaya na or getting there, ayan, tapos may narinig ka nagmumura, huwag na natin silang i-judge kasi dumaan ka rin dun di ba? Uy, Kristiyano ka pa naman, nagmumura ka. So, nalulungkot ako, alam niya, yung kinukwento pa sa ibang tao. Yung parang, tinatry naman niya Lalo na kung tinatry niya, tapos kinuwento mo sa iba, nasira na siya, di ba po? So, ayun, palakasin na lang natin yung loob niya. Uy, hindi na siya nagmumura. Praise the Lord. Uy, ang gaganda ng sinasabi mo ngayon, Ganyan, good words na lumalabas sa'yo, So, kahit pabiro, at least na-encourage siya na, uy, ang galing. Oo nga, nakaka-overcome na ako. Thank you, Lord. Nag-glorify pa si Lord. Masaya pa kayo, di ba? Kung siniraan mo, baka nag-away pa kayo. Di ba? So, dahil dyan ang ating conclusion, alin sa mga pamamaraang ito, ang nagamit mo na at naging effective sa'yo. So, dun sa 7,
alin doon yung nakatulong sa'yo. Please testify. Pwede po kayo mag-comment para makatulong din sa iba na ito din yung struggle nila in life. Sabi dito, alin ang hindi mo pa nasubukan? Ayan, kung ikaw naman ay nandun pa rin, hirap ka pa rin doon, ano yung gusto mong i-try? Ayan, para ma-overcome ito. Sabi dito, nakikita po ng Diyos ang desire ng iyong puso at yak na sasamahan kayang pagtagumpayan ito kasi ito ay para sa kaluwalhatian ng pangalan niya, para sa kaligtasan mo at ng mga taong nakapaligid sa iyo. Naniniwala ako na our God is good, mahal ka niya, gusto niyang maligtas ka, at gusto rin niyang maligtas yung mga tao sa paligid mo. Gusto niyang gamitin yung buhay mo para maging living testimony din sa kanila. So, I pray na na-bless po tayo sa ating word ngayon. At pwede na natin itong i-share sa mga kakilala natin kung meron po kayong kakilala na ito rin yung struggle nila. So, yun lamang po. Pwede rin kayo mag-leave ng comments kung may iba po kayong tanong para magawa din po natin ng video. Yun lamang po. God bless and shalom!